Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras ngunya na mga tugang igwara kita nin 16 minutos makalis na po ang alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marahay na aga po sa Indo Kabus. Aldaw po tabi kitang unyan kan Lunes senda pizza 19 na kan bulan kan Mayo 2025. Yaon dyan kay baran yato sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, si Sir Pastor Serge Marmol, asin man Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako po si Pitik Junel Cuba liwat magirbanan kita digdi sa laog kan programang papitik-pitik lang. Marahay na aga po sa tuyang mga parantabay. Dumampo sa mga parantabay ta interong Pilipinas. Good morning. Parte kan Bicol Region pati naman anda paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Gabos, asin pangtulo sa pinakamayaman na probinsya sa interong Pilipinas sa espuerso siyan kan liderato kan mga Villa Puerte. Marhay na aga po. Pwede ka mo magpaabot kan sa mga reaksyon, komentaryo, asin man sumbong, pati naman iba pa mga greetings sindo, pwede pong ipaabot yan digdi sa laog kan na programa, babasahon ta po yan mga tugang. Pero bago kita magpuon kan sa tuyang trabaho, maagad kita ni bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita na magibuta na sa tuya pong obligasyon na ngunya na pagkaaga. Kaya uya po ang sa tuyang daily bread. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng mga Hebreo, 9:27. Amen. So yan po mga tugangan sa tuyang deliberate ngunya na pagkaaga. Bueno, mga tugang duman po sa mga kababayan ta, medyo nagburbago na si Uran na digdi po sa laog kan na siyudad Canaga Kasubago. Mga tugang mga bandang alas 9:30 nagbarabago na si Uran digdi. Pero ngunya na Mayo na kaya grabe ang alisngaw, ingat-ingat ana sa tuya pong mga kababayan na dumampo sa mga tugang yato. Dara po ni na pamandung ta kun minsan nabagunas po ang Uran digdi po sa tuyang lugar. Lalong-lalo na sa siyudad Canaga, mga pagtaraid na lugar kana siyudad Canaga, sige po ang burbagunas kan Uran. So delikado niyo, lalong-lalo na duman sa mga aki. Bakasyon pati ang mga aki perming yaon sa luwas, sige na karawat mga tugang an alisngaw kan na daga, grabe yan pag nasabat kan mga aki pwedeng iyan makasapo ni na mga kamatian kaya ingat-ingat si mga aki dahil na pagparuluwason urog na kun nagkaigwa po ni na pagbagunas ka na Uran sa indang lugar ngunya na pagkaaga lalo na sa Naga. Grabe kami nga ni digdi sa istasyon na aros nagkapira digdi and nasipon nagkapira pati ako hanggang ngunyan day pa nawawaraan na sipon mga tugang purungag pa kita darakan na sipon kaya mas lalo na si mga aki o kami nganing mga may edad na ay nagpapararuluwas nagpapararuluwas nagkakaiguanin na sipon o si mga aki pa daw na sigan karawat dyan po sa luwas. Kaya ingat-ingat si mga nagbabantay kan mga aki dahil na paruluwason pag
inabot ni na bagunas nin Uranda dyan po sa sindong mga lugar. Bueno, mga tugang, digdi kita sa satuya po nga mga uyan na pinakadakul na buto kung ihilingon ta mga tugang pinakadakul na buto na nakuak sa katatapos pa sa nga eleksyon iniyo pong mayor ka na Pasig, no? Talagang landslide hihiling ko digdi mga tugang, talagang grabe sa iyang kapangganahan landslide. Isipon mo nakuha niya mga tugang na buto 92.8%, 98% kan mga tagaduman po sa Pasig nagpaabot po mga tugang ni na buto, nagpabor kay Mayor Vico Soto. Isipon mo 92.08% mga tugang, ining 92.8% kanda mga tagaduman sa Partikan Pasig nagpaabot po ninda pabor, nagbuto gabos kay Soto. So kun baga ang natatada na 7%, day ka pa nakakasiguro kung iniyo po sa kalaban. Nagbuto mga tugang kung sa kalaban baka 6% lang. So grabe. Landslide ang kapangganan talaga. Iniyo ang sinasabi na talagang haros nakuha itong mayoriyang buto minapabor sa iya. Haros gabos na gabos ng mga residentes duman sa Pasig nagbuto na sa iya mga tugang kay Vico Soto, 92.8%. Ininaana sa iyang huring termino bilang alkalde matapos po anda sa iyang termino sa 2028. So may posibilidad posibilidad na pwedeng dalaganan kani. Pwede ining magdalaga na mga tugang sa party mismo kan kongreso. Pwedeng magdalaga na bilang senador. Iniyo pong si Vico Soto. Si Vico Soto, iyo po ang aki ni Vico Soto, mga tugang. Asin ni Connie Reyes, tugang ninda si Danica asin Uyuboy Soto. Tugang kani ni kuyan po ni Vico Soto, mga tugang. Iyon niya nagparampaog kanda haloy ng pagdalagan kanda alkalde dyan po sa party mismo kanda Pasig City, sa siyudad kanda Pasig, mga tugang. Iyon niya nagparampaog duman mismo sa bayaw ni Andaya, ni Nonoy Andaya. Haloy na termino na nagparakapot na alkalde duman po sa party mismo kan Pasig, pero kan magkandidato ini pong si Vico Soto, mga tugang parampaog niya haloy ng pagtukaw duman po kan alkalde sa siyudad kan Pasig. And dingon yan 92.8, ay pambihira, 92.8% nakuha niya, mga tugang. Pera lang 6% lang naitada, 6% lang sila nagbuto sa iya. Si Pamilya Eusebio, haloy-haloy yan na nagkaput dyan po sa party mismo kan Pasig. Nagkandidato na naman nga ni, pero talagang perming kalaban ni Soto, pero dahil po naglulusot. Maray kaya anda liderato kani, maray anda pag-serbi kani duman po sa party mismo kanda Pasig, Hoben, iniyo po nga nasambit na nga opisyal. Kasabay ni mga tugang ni kasabay ni Congressman Migs Villafuerte kan
tukaw na bilang alkalde si Congressman Migs Villafuerte kadto gobernador pa digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur gobernador pa and si agum ni Eusebio nagkandidato man ngani ning congressman digdi sa probinsya kan na Camarines Sur pero dai nang gana dyan po sa 1st District kan na probinsya kan na Camarines Sur pinarampaog man ni Horibata si Eusebio iyan mga tugang an pinakahubin asin iyon na ni sa istorya kan na Pilipinas iyon na ni an pinakadakol na nagbuto sa iya o digdi sa sarong politiko sa parte mismo kan na Pilipinas iyon na ni ang pinakadakul na buto na nakuha mga tugang and dailang kumbinsido sa iya taba ka may mga loyalist man o mga partidaryos man ang Eusebio duman sa parte mismo kan Pasig 6% lang kan namamanwaan duman dai po nagbuto. Baka duman sa 6% ito na dai po nagbuto ki Vico Soto, baka iyan na mga tugang ko yan pa. May mga si iba talagang dai nagbuto, dai nagpartisipar sa burutuan. Itong dai nagluwas tanganing magbuto o dai ka pa nakakasiguro kung itong natatadang 6% ito po nagburuto sa iyang kalaban talagang maray ang liderato. Kung arog kanian dalagan ka na buto 92.8% ang nakuha mo kan gabus na mga butantes duman sa Pasig, gustong sabihin marayan sa imo nga liderato tat tinausa sa imo haros ang 2% na madali nang maubos sa mga tugang mga nagbuto duman sa iya so hubin mga tugang na alkalde and talagang kumbinsido gabus sa iya mga residentes dumampo sa parte mismo kana Pasig mga tugang. So digdi man sa parte kan na probinsya kan na Camarines Sur dyan po sa lugar kan 5th District kan na probinsya kan na Camarines Sur lampas man kabanga lampas man o triple ngani triple kan na buto kung kukumpara mo ni ta triple mga 87% man 87% man kan mga residentes kan 5th District kan probinsya kan Camarines Sur mga tugang diyan sa Rinconada area nagbuto pabor kay Congressman Migs Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. So gustong sabihin kayan gusto nindaan na liderato ni Congressman Migs Villafuerte dyan po sa parte mismo kan 5th District kan probinsya kan Camarines Sur. Isipon mo 87% na haros 87% na anak ko ang buto ni Congressman Migs Villafuerte dyan po sa parte mismo kan 5th District kan Camarines Sur. So gustong sabihin marhay ang liderato, marhay ang performance ni Congressman Migs Villafuerte. Gusto kan mga taga Rinconada ang performance ni Congressman Migs Villafuerte. Takun abo kan mga taga Rinconada daiyan mabuto ninda kan total population kan mga botantes kan Rinconada daiyan mabuto ninda 87% mga tugang nakuha nabuto sa mga constituente sa Rinconada area. Ninulit na hiling ninda marhay na serbisyo, marhay na programa, marhay na magpadalagan kan gobyerno asin malalauman kaya itinauninda 87% man kay Congressman Migs Villafuerte kan 3rd o kan 5th District kan probinsya kan Camarines Sur. Iyo man mga tugang iyo man digdi po mga tugang ki Governor Luigi Villafuerte
si Governor Luigi Villafuerte haros 67% na kanda mga butantes kanda second district kanda probinsya kanda Camarines Sur yaon man mga tugang yaon man ki Congressman Luigi Villafuerte so dakula iyan 67 to 70% dakulaon iyan so tiwala tiwala po ang mga taga second district kan probinsya kan Camarines Sur na mapapakaray ang second district sa liderato po mga tugang na bilang representative sa Congress ni Governor Luigi Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. So saro lang yan, iyo man ini yung si Governor-elect Congressman Elry Villafuerte. So saro lang po mga tugang ang gustong sabihin kayan. Ano ang gustong sabihin kayan? Ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur, talagang digdi po kumbinsido sa mga programa, sa performance kanda mga Villafuerte. Kaya yaon na majority vote na pinagtauninda sa party kan mga Villafuerte. Digdi na naglalaom ang probinsya kan Camarines Sur na mas lalong mapapakaray mas lalong mapapakaray ang probinsya kan Camarines Sur sa pagtarabang-tabang kaniyo po mag-arama. Kaya nga ni digdi baga tinawanin na dakula po mga tugang na kumpiyansa. Tinawanin dakulang buto iniyo pong pamilya Villafuerte kan mga residentes po kan mga butantes digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur ninhuli man kan maray na performance na daraninda. Kaya nangangako baga iniyo po mga Villafuerte na mas lalong siserbihan na probinsya kan Camarines Sur ninulita ini kita po gabus na mga tagadigdi sa probinsya kan Camarines Sur nagbuto uday kita po ang inspirasyon kan mga Villafuerte sa pagserbi sa banwaan. So anarog po kaya na mga tugang na politiko na nagasasabi na kita ang inspirasyon. Pinapailing lang na grabe po ang pagmakulog sa satuya pong mga constituentes digdi po sa laog kan na probinsya. Matrabaho po sinda alang-alang mga tugang sa satuya na dai kita papabayaan duman sa mga buto dai kita maghihinayang sa pagtao kan kumpiyansa tiwala sa mga ini. Kaya ang sabi ninda, mas lalo sindang nagiging inspirado sa mga constituentes kanda probinsya kan Camarines Sur sinda mga tugang iyo an inspirasyon kita tangani nga maggibo pa sinda nin mga produktibo na mga programa, mga proyekto na dadarahon digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. So nakakataba nin na puso nasasabiyon na nakitaan na inspirasyon ninda. Ninuli po sa satuya, ninuli po mga tugang kanda mandato na tinauta na giging inspirasyon ninda. Kita tangani po magibusinda kanda mga ikakaasenso pa, mga proyekto na papakinabangan, mga programa na dapat maitulod digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. So sa paarog kayan kita po kita mga tugang nagtatawan man natatawan manin maski por paano paghiling pagrespeto sa satuya asin lalong-lalo na ito pong satuyang buto na ipinagkatiwala sa sainda. So saro lang ang gustong sabihin kayan. Dahil kita napasala sa pagpili ka na sa tuya pong leader digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Saro lang ang gustong sabihin kayan. Kaya digdi inspirado ang pamilya Villafuerte mga tugang
sa pagtrabaho. Maski pa man kadto mga tugang, talagang ang mga Villafuerte, puon pa kadto ki LRB, kay dating gobernador asin dating congressman Luis R. Villafuerte, talagang sinda po mga tugang, inspirado na magtrabaho, lalong-lalo na sa tao, uli kan mga kumpiyansa na tatao sa inda. Iniinot nindaan ka pa kanan ka na publiko ka na tao, kisa sa inda nga mga sadiri. Ginigibo ninda ana sa inda nga trabaho, tangani po na maging digdi po, maging satisfaksyon sa partibismo kana sa tuya po nga mga constituentes. Kumbaga, bako sindang mga pabaya na mga leader. Bakong pabaya na mga leader na ibinubugta ka sa pwesto mga tugang. Bakong araw ka na iba dyan, napakatapos po mga tugang, pagkatapos po eleksyon, masakiton na. Masakiton ka na nga makadulok, makuha ka pa na appointment, tangani mo nga makaulay. Iyan na masakit sa saro po nga leader. Pero sa mga Villafuerte, ang panuga ninda, kung ano po si sinabi ninda, ginigibo. And madali po na nakakaulay mga tugang. So madali na mahagadan nin tabang, mayo nin pagduwa-duwa. Itinatao, urog na, pagkaipuan mong maray, itatao sa imo. Kabali na dyan, and mga programa, mga kinakaipuan sa lado po kana proteksyon sa salud. Kung kinakaipuan mo, nin financial na aspeto, para sa imong pagpapabulong, yaon po automatic ang tabang kana mga Villafuerte. Kaipuan mo ang scholarship, madulo ka lang sa serbisyong kapuerte, madulo ka lang sa mag-aramang Villafuerte, approve an sa imong scholarship mga tugang. So, igwa ninda naihiling. And si mga panuga, dai po mga tugang napapako, ginigibo. So iyan na sarong marhay na leader. So iyan na maikukonsidera na pamana sa pamilya Villafuerte ninda, Congressman LRB asin man ni Mama Nili Attorney Villafuerte. Pamana po iyan sa inda mga aki asin makoapo, lalong-lalo na kay Governor Elry Villafuerte, kay Congressman Luigi Villafuerte, asin man kay Congressman Migs Villafuerte. Na inot na isipon ang kapwa. Kaya mga tugang, sindabaga, kung hihilingon mo, digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur, mayo nin paingalo. Ansarong simana poon na Lunes sagud ng Domingo nagtatrabaho. Pagali duman sa Kongreso, pagbalik digdi sa probinsya kan Camarines Sur, libot nakikiulay sa mga constituentes, nahatod nin tabang sa mga constituentes digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Iyan bilang parte kan pagtanaw nin utang na buot sa satuya nga mga kababayan. Iyan ginigibo asin gigibuhon pa. Kanda mag-aramang Villafuerte alang-alang sa serbisyo publiko. So iniyo po mga tugang anda kulang kumpiyansa na pinagatao buto, sabi ko nga ni dakulao na maray nako ang porsentahe. Garo man lang si Biko Soto, dakulaon man na porsentahe so mga marahay na leader. Kaya digdi mga tugang, day ako maduda kung sa mga masurunod na mga taon, masurunod na mga eleksyon, dalaga nining si Biko Soto sa masalangkaw na posisyon. Last term niya na ini bilang alkalde ka na Pasig, last term na, nung malay mo, magdalagan niya bilang congressman dumampo sa party ka na Pasig. And iniyo po, may dugo man talaga ining
politician, ano po, si kuya niya, si lulo niya, itong si Senador Yapa Soto, mga tugang, ang mga Yapa, luluhon kani, sarong politiko nagserbi man, garo man na Villapuerte mga tugang, ano po, sa serbisyo publiko yaon. Si Vic Soto, si Tito Soto, angkol niya, tugang ni ama niya, ni papa niya. Kaya yaon sa dugo manindaan pagserbi. Garuman Villapuerte, yaon sa dugoan na pagserbi. Puon na sa mga magurang, puon ki LRB, pagkatapos ki Mama Nili Villapuerte, sa mga tugang, ki Congressman na Elre Villapuerte na gobernador ng Unyan, na probinsya ka na Camarines Sur, ki Congressman na Luigi Villapuerte, Congressman Migs, yaon talaga ang dugo ninda sa pagduhol nin serbisyo sa parte ka na mga namamanwaan digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Pinagtawan talang yan nin atensyon na mga tugang, pinagtawan talang yan nin doon ngunyan na tanahiling ta kaya na an pinakahuben mga tugang ngunyan iyo po ang namamayagpag si mga huben malata 92.8% nakuha ni Soto ang mga UCBU pinagparampaog pirang dekada na nagtutukaw po duman sa partikan Pasig mayong nakakadaog inuragan lang kaniyo po ni Vico Soto mga tugang an aki ni Vic Soto sa kaniya Connie Reyes iyo mandigdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur mga huben na mga Villapuerte iyo man po mga tugang nagparampaog sa mga haluyan na mga politiko mga sakahan ng mga politiko digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Huli po ka na maray na serbisyo na sa inda pong pinagapahiling kaya pinadangat man sinda kan mga namamanwaan digdi po sa laog kan Camarines Sur and gusto kan Camarines Sur na ipadagos pa ang serbisyong dara kan mga Villapuerte. Pero mga tugang ay paabutan tago na nin maray na aga si Ricky Park sa Nuestro. Marahay na aga po tabi sir sa imo. Ki Aurelio Valenciano Jr. marahay na aga po. Ki Sir Luis Rivera Sanosi Jr. marahay na aga po. And ki Mama Lydia Rodrigo marahay na aga. Sige, aratyan na iba pa niya tong mga greetings sa Indo. Bueno, balik kita digdi po sa mga impormasyon na mga tugang. Digdi, iniyo pala na balikan tadawan mga istorya digdi po sa laog ka na sa tuyang lugar mga tugang. Balikan tan istorya digdi po sa laog ka na sa tuyang lugar. Kan Mayo 7 o 17 mga tugang, kan aldaw ka na Sabado, iyo itong romdom kan Republic Act number 1425 o ito pong pinag-aapod na controversial na Rizal Law. Ano ining Rizal Law na ini partner? Ang Rizal Law mga tugang kan May 17 na 1956 ipinasar po ang Republic Act number 1425 o ang pinag-aapod na controversial na Rizal Law. Iyan sa irarom po kan Rizal Law, digdi mga tugang sinusugo ang mga eskwelahan. Ito mga eskwelahan na pampubliko man o pampribado. Sinusugo yan kan lay mga tugang na digdi itukdo po ang buhay, talang buhay ni ang talang buhay asin ito pong isinurat ni Dr. Jose Rizal, partikular na an sa iya pong mga nobela na No Limitang Here asin man na El Pilibus Teresmo. Duman yan sa pinag-aapod na Republic Act 1425. Kan taon na 1955, kanda digdi po pinagsulong ni Senadora Claro M. Recto
na isugo sa mga eskwelahan ang buhay asin mga isinurat kanda pinagkukonsidera na panbansang bayani. Iniyo pong si Dr. Jose Rizal. Mga tugang, sinuportaran nini, iniyo pong isinulong ni Senadora Claro M. Recto, sinuportaran nini kan na haros gabus na mga senador digdi po sa Pilipinas kan 1955. Kan 1955. Kabali itong Committee on Education na pinapamayuhan po ni Senador Jose P. Laurel. So apwera kay Senadora Soca Rodrigo de Corozo Rosales asin kay Mariano Cuenco naging kontrobersyal ang pagpasar sa nasambit na nga lay. Naging kontrobersyal po mga tugang ang pagpasar ka nasambit ng lay. Ininulit kadakol po ang nagtutuyaw digdi. Kadakol ang nagtutuyaw digdi urog na ang simbahan Katoliko. Tadigdi inuragan baga ni Rizal duman sa surat niya, sa nulimitang hiri asin man sa el filibusterismo and mga padi, si mga padi kadto digdi, si mga Kastila, mga praili. Sa kasagsagan ka 1955 Senate election, inakusahan ka na simbahan. Iniyo po mga tugang si Recto bilang sarong komunista asin na anti-Catholic. Ta si Recto iyo po ang nag-file ka na bill kaidto na digdi po ang talambuhay ni Rizal sinurat kaning no limitang hiri asin man na el filibusterismo dapat itukdo sa gabus na mga pampubliko asin man na pribadong eskwelahan. Kabali na dyan mga Catholic school mga tugang. Itukdo yan. Sa kata duman sa nobila ni Rizal, inurag-uragan ni Rizal, duman po mga tugang, simbahan lalong-lalo na iniyo pong mga fraile ka na panahon. Ito mga padi. So, iyan po mga tugang, nanggana pa man giraray sa perilian, sa butuan, si Recto asin na ipinagpadagos ang pagsulong asin pagpasar kaniyo pong pinagaapod na Rizal Law. So haros 7 dekada na ang nakakaagi puon kan digdi po matawanin doon ining no limitang hiri ni Rizal. Kinukonsidera po kan na simbahan mga tugang an no limitang hiri na sinurat ni Rizal na laban po mga tugang sa katukduan kana simbahan na Katoliko. Anuli kung kaya't digdi po mga tugang mahigpit na pinagkukontra ang pagpasar ka na nasambit na nga bill. Lantaran pong sinurat kana sa sarong pastoral letter kaidto mga tugang sa paagi ka na Manila Archbishop Rufino Santos asin na ipinabasa sa mga misa sa bilog na nasyon kan Pilipinas. Katunayan kayan nasuya kaidto si Manila Mayor Arsenio Lacson sa parte mismo ka na surat ka na simbahan asin sinasabing nag-walk out pa sa simbahan ka na madangog ang nasambit ng surat. Ta sa humiliya kadto, partner, sa misa kadto, kan simbahan Katolika sa gabus. Bako lang po nakapokus duman sa Manila, gabus pinadara sa mga simbahan sa intirong Pilipinas ana pagkontra kaniyo pong nuli mitanghiri asin na pagkontra kanasambit na nga bill na isinusulong mga tugang ni Recto. Kaya sa simbahan mismo naga-attender ni na misa mga tugang an Mayor kan Manila. An Mayor kan na Manila mga tugang si Mayor Arsenio Lacson sa pag-attender niya nin misa
nagluwas siya kan na basahon po itong pastoral letter na nag-aali po sa simbahan. Luminuwas, nag-walk out, dahil tinapos si misa. Sinabi po mga tugang kana Archbishop Santos na may maraot na epekto kay daa sa mga estudyante an sapiritan na pagtukdo kaniyo pong nobila ni Rizal in kaso maipasar po an batas. Pero kung ilingon mo mga tugang, mayo manin na maraot na epekto sa parte kan mga namamanwaan. Tadig di sinasabi man lang ni Rizal, duman sa surat niya, kung naadalan mo ano limitang hiri, asin man po anda el filibusterismo, sinasabi niya man lang si mga nangyayari, digdi po sa Pilipinas mga tugang. Sinasabi niya man lang si mga nangyayari and kabali po kaya duman sa surat niya sa parte kan no limitang hiri, asin man po mga tugang sa el filibusterismo sa surat ni Rizal, yaon po duman na mga tugang kung ano ang ginigibo kan simbahan, asin kung gurano sinusuportaran kan simbahan ang parte kan mga Kastila na nag-aabuso po kadto sa mga Pilipino. So nagkapira sa mga sinasabi mga tugang na nagkontra sa pagkakaigwanin lay kaniyo pong Rizal Bill, iyo po ang Catholic Action of the Philippines. Saro yan. Pagkatapos kabali sa nagkontra, iyo po ang Knights of Columbus. So yaon pa ang Congregation of the Mission kan Catholic Teacher Guild. Nagsagibo manin mga symposium an manlain-lain na mga Catholic groups tanganing digdi tukaron kung taano tapig ko kontra ninda iniyo pong Rizal Bill. Saro mga tugang sa nagsagibo nin symposium, iyo po si Father Jesus Cabana na ipinagpipirit na pwedeng mabago po ang paghiling kan mga namamanwaan sa parte kan sa indapong reliyon, ang pagsamba sa simbahan ning Katolika sa oras na maipasar na po ang lay. Pero kung ilingon mo, mayo manin pagbabago mayo manin pagbabago mga tugang. Sindaman lang ang nagkukontra ang simbahan, si mga tao, si pagsamba ninda, daiman po mga tugang natawan nin paghuros, daiman na bago, si pagsamba kan tao. Ang sabi man po ni Father Cabana, sa haros 332 na pahina kana no limitang hiri, 25 lang digdi ang naglalaman kan duwang makabayan na nalakdang mga tugang. Dua lang o 25 lang daang pahina. Mantang 120 sa mga ini ang nag-aatake da sa simbahan. Ako kung babasahon mo, babalikan mo, digdi mga tugang nagpakatutuo lang sa surat. Duman sa nobila ni Rizal, nagpakatutuo lang si Rizal. So dagdag pa kani, laban digdi sa simbahan, el filibusterismo ni Rizal. Apuera digdi, nagbanta po ang nagkapirang mga Catholic school, Catholic schools na masara, masara mga tugang sa oras na maipasa ang lay. Bilang pahayag, sinabi po mga tugang ni Senadora Recto, sa pahayag po ni Senadora Recto mga tugang, bilang parte siya po bagaan author kan Rizal Law. Sabi kani, the people who would eliminate the books of Rizal from the school would blot out from our minds the memory of the national hero. This is not a fight against Recto, but a fight against Rizal. So inuportaran ni Recto, sinuportaran po mga tugang si Recto kan grupong Veteranos de la Revolucion. So may nagsuporta po sa iya.
O sa uri mga tugang, napagkasunduan kan na mga lehislador, kan mga senador, asin kan simbahan, na digdi po linigon ang mga nobela ni Rizal na itinukdo po sa mga eskwelahan na mga tugang. Matapos po mga tugang, hanhalabang debate asin diskusyon. Dagos po na pinagpirmahan ni President Ramon Magsaysay ang Rizal Law kan June 12, 1956 sa mga tugang. So, si pagpuon kan pagsurat kan bill, iyan po mga tugang piga tawanan na doon kan nasambit na pong senador na si Recto. Iyan mga tugang naipasar ang bill naipasar nagi pong sarong batas kan May 17, 1956 kan na Sabado May 17 po baga kan na Sabado so nangyari ana pagkakaaproba kanda Republic Act number 1425 o anda Rizal Law mga tugang 1956. So si anniversary kan pagkakapasar kan Rizal Law kanda Sabado May 17 mga tugang pirang taon na ang nakakalis. So hanggang ngunya nobela ni Rizal na mga tugang nanulimitang hiri asin man el filibusterismo na dadanguga asin man kabali sa mga akademya na pinag-aadalan kan mga estudyante. Poon sa partibismo kan fourth year high school partner. Fourth year high school sagkod na nga college sa mga tugang. So el filibusterismo iyan darapa sa pag-aadal sa gud ng first year college. Ngunyan kaya first year college mga tugang kuya na yan junior high school. Junior high school. So daradara pa yan sa gud ngunyan inaadalan na mga tugang kan mga fourth year high school saka o grade anong grade yan? Grade 10 partner. O grade 10 na ngunyan saka kan junior high school mga tugang inaadalan yan pati ana talambuhay ni Dr. Jose Rizal. So pati pala na kaidto ang pagsasabatas kani mga tugang kinukontra na kana mga simbahan Katoliko pati naman po kana grupo kana mga Catholic school digdi po sa Pilipinas pero dai nag-asir iyan dai nag-asira mga tugang and postro man giraray asin na aprobaran ana nasambit na nga lay sa laog mismo kanda sa laog mismo kanda Kongreso sa Senado asin man pinagapirmahan ni President Ramon Magsaysay. So iyan pinagatawanan ta po ni na atensyon na mga tugang si pagkakapasar kayan kung iilingon kung sa mga anibersaryo mga tugang iyan nangyari po kana aldaw kana Sabado Mayo 17. So iyan po balikan talang si mga pagkakataon na mga tugang si mga pangyayari digdi po sa Pilipinas. Dapat digdi po naaraman ka na mga bagong tubo naaraman ka na mga bagong henerasyon iniyo po mga tugang na mga pangyayari mga istorya digdi po sa partibismo ka na Pilipinas. Saro pa mga tugang ano talaga ang pastor ano talaga ang pambansang wika ta may nagsasabi pastor ano ang pambansang wika ta pastor si pastor graduate nining college pero haputon ta balikan tan pagkakataon kamo mga tugang ano ang pambansang wika ta kadakol kay nagsasabi mga tugang na digdi po ang pambansang wika na mga tugang
kanda digdi po sa satuya, may nagsasabi iba mga tugang digdi po Pilipino, pero spelling partner may nagsasabi Tagalog, mga tugang. Pero ang katotohanan, ang pambansang wika dumampo sa mga estudyante. Sa mga estudyante na nagaantabay ngunyan. Ang pambansang wika po, mga tugang, Tagalog. Tagalog po sa tuyang pambansang wika. Gabus na legal na mga dokumento eniyo po, mga tugang, nakapalaman sa partibismo kanda Tagalog, gabos na mga legal ng mga dokumento, iniyo po pig translate sa Tagalog bakong English, purong Tagalog po, mga tugang, purong Tagalog. Kaya duman po, mga tugang, sa mga kababayan dai po kamo magatubod, duman po sa mga may mga foreigner na mga vloggers na topic po, mga tugang, ang Pilipinas para po may digdi po manood sa parte ninda, may makanood para po igwang magdalan sa inda pagkakakitaan pa kan mga vloggers nagsasabing digdi po mayo da kaya mayo danin na pambansang wika na Pilipinas. Sabi ka na mga vlogger, lalong-lalo na itong mga foreigner, ang Pilipinas ngayon, mayo man ngayon yung pambansang wika, ay kalukuhan po yan, mga tugang. Kalukuhan para po duman sa mga estudyante, sa mga kababayan anda Pilipinas po igwa nin pambansang wika asin Tagalog. Igwa po kita nin na pambansang wika asin yan Tagalog. And sinasabing opisyal na tataramon o wika kan mga Pilipino nasa internet na, mga tugang. Pilipino asin tama Filipino language na nagsasaklaw lang sa wikang Tagalog, mga tugang. Ang Filipino language tapig English, mga tugang, nagsasaklaw iyan sa parte kan wikang Tagalog. Kundi kabali sa mga sinasabing opisyal na wikang Pilipino, mga tugang, and gabus na mga dialekto, mga tataramon na igwa po ang Pilipinas. Kadakol nin mga tataramon ang Pilipinas, mga tugang, ang total na lingwahe kan Pilipinas, dumampo sa mga kababayan ang total na lingwahe, iba-iba kaya ang lingwahe kan Pilipinas, pero igwanin na saro na pambansang wika, iyon na po ang Tagalog. Kaya lang, may mga iba-iba nga mga lingwahe ang Pilipinas. Ang Pilipinas, igwanin total na lingwahe, mga tugang, nin 195 na mga manlain-lain na mga tataramon. Igwa dyanin na tataramon sa Visayas, igwa din tataramon sa Mindanao, iba man yan sa Bicol, mga tugang, igwaman, sa partibismo kan elingon mo dyan sa partibismo kan Quezon Province, igwaman sa Cavite, igwaman. So uminabot yan sa 195 na mga manlain-lain na lingwahe. Pero sa tao kan kadakol-dakol na mga lingwahe o mga tataramon, digdi po sa Pilipinas, mga tugang, sa kadakol-dakol na mga tataramon, iyan ang pinaka wikang pambansa kan Pilipinas, iyo po ang Tagalog. Isipon mo na lang, partner, digdi sa laog kan Bicol region. Ang Bicol may sadiring tataramon. May sadiring tataramon ang Bicol, mga tugang, pero pag abot po sa dait, iba ang tataramon. May Bicol, may halong Tagalog, o kung ano pa man. Isipon mo sa sarong ihimplo na lang yan. Sarong ihimplo, nasira ang
nasida ang tulay. Ano? Dait yan partner, pero Bicol yan, nasida ang tulay. Ano po? Pero Bicol yan na mga tugang. Ano po? Pag abot po sa buhi, pag abot sa buhi mga tugang, ang tataramon duman kan sugok sa tuya, bunay duman sa inda. Ano? Miling-miling, usi, may bunay, dakula ang bunay, nakapot-kapot ni usi. Iyan na partner. Ano po? Iba na ang tataramon, dumampo sa parte mismo kan buhi. Sugok digdi sa naga, sugok sa ibang mga lugar, pero duman sa inda, bunay. Ilingon mo sa partido area. Sa partido area mga tugang, sa partido area ang magayon, digdi sa naga sa mga pagtaraid na mga lugar, ang magayon na mga tugang madahum. Madahumon ngayon si babae. Ano? Ilingon mo yan. So may mga kanya-kanya po mga tugang natataramon. Ano po? May kanya-kanyang mga lingwahe. Ringkunada, amuman. Amuman partner. Sadto ringkunada, sadto ki pastor. Ano? Ang ringkunada, an amo iyo ngaya. Ano? Amo. Iyo. Digdi sa tuya iyo. Suduman sa inda amo. Ano? Ang karabaw, ang damulag karabaw. Ano? Parte mismo kanda itong kinakaganang kamparoy, itong dakulao na kinakaganang kamparoy nagaro kuyan garong mga tugang nind tiklis na halangkaw, istakanin paroy, ang apod sa inda kararaw. Ano? Sa tuya tiklis, dakula ngayang tiklis sa inda kararaw. Ano po? Bugtakan niya ni na paroy, istakan kan mga parauma. So kadakol mga tugang manlain-lain. So dakol kitang mga pambansang hayop, pambansang dahon, pambansang laro, igwa kita nin pambansang wika, so kadakol kitang pambansang na maikukonsidera mga tugang. Ano po? So ang pambansang hayop mga tugang damulag. Ano? Damulag, bako po ning kanding bakong urig, bakong baka, kundi damulag. Ang pambansang dahon, partner, ano yan, anahaw. Ano? Hanahaw mga tugang, ang pambansang dahon. Ang pambansang laro, tinikling. Ano? Ngunyang computer na partner. Ano, pero tinikling pa man giraray, taday pa man yan nababago, pambansang laro. Igwa man kita nin pambansang wika. Ang pambansang wika, iyon na po ana Tagalog. Iyan ang national language sa mga tugang. So, official na apod sa satuyang lingwahe, Pilipino. Ano, Pilipino official language sa mga tugang, kanda Pilipinas. Iyan na nasa batas niya to, ano, na day pwedeng isalin mga tugang, day pwedeng isalin asin kantaon sa anuman na dialekto lyrics kan sa tuyang pambansang awit na lupang hinirang. Ini dapat Tagalog lang mga tugang. Kaya baga pag nagkakanta kita katong lupang hinirang, bayan magiliw mga tugang. Ano? Mas bistado kaya yan ang lupang hinirang, mas bistado kan sa tuyang mga kababayan gurang man o maging kan mga hubin, bayan magiliw ngaya. Ano? Mahayo po mga tugang na nagkakanta na English kaniyo pong bayan na magiliw. Ano po? Pero may translation kan sa English, pero mayo pong nagkakanta kayan, dai pwede nakantaon iyan na English mga tugang. Kinakanta iniyo pong sa tuyang pambansang awit na lupang hinirang sa paagikan na lingwahing Tagalog, ang national language ta. Ano? O nakahiling ka na?
Tanon mga taga Visayas sa mga tugang nagkanta ni Visayas pag nagpapalag ceremony na bakong Tagalog, nakahiling ka na mga tugang duman sa Mindanao na nagkanta sinda na bakong Tagalog ka na lupang inirang sa sindang flag raising ceremony o maging duman sa ibang nasyon ang mga Pilipino duman pag-igwa po nin mga pinagaapod na international competition mga tugang kinanta na ning English sa tuyang pambansang awit na lupang hinirang mayo tayaon po sa konstitusyon kan Republika kan Pilipinas dai pwedeng kantaon in English lupang inirang ang pambansang awit ng Pilipinas. Kaya maski sa inka na nasyon sa kinabana mga tugang, kapag yaonan mga Pilipino and nagkaigwa po nin flag raising ceremony partner, ang kinakanta kan mga Pilipino, Tagalog, Pilipino, lupang hinirang. Bakong Visayas, bakong Mindanao, bakong English, bakong Chinese, mga tugang. Kundi Tagalog, pambansang awit, bayan magiliw, lupang hinirang. So iyan ang kinakanta. Maski baga, ilingon mo, example na lang kaya na mga tugang, example na lang. Pag may boxing, pag may boxing si Manny Pacquiao o isay man ng mga Pilipino, bago baga mga tugang naglalaban, nagkakanta ninda pambansang awit. O duman ang kinakanta mga tugang Tagalog, lupang hinirang, bakong English. Maski pa yan dahil maintindihan ka na mga tao duman kung saan ginigibo ang kawat kan mga Pilipino, maski dahil pa yan maintindihan na mga tugang, Tagalog kakantaon yan nin Tagalog. Kaya baga, digdi kun minsan sa kawat ni Pacquiao, bako lang aning minsan, sa kada perming kawat ni Pacquiao, o isay pa man ng mga boksyador, o isay pa man ng mga parakawat na mga Pilipino, ang kinakanta mga tugang, iyo po anda lupang hinirang Tagalog. Tagalog. So iyan, kadakol-dakol kita, nin mga Pilipino sa ibang nasyon na mga tugang. Pero, dahil nagkakanta ni na English pag-abot po ta dyan po dahil nakakaag sa konstitusyon kana Republika kan Pilipinas na dapat po mga tugang lupang hinirang ang pambansang awit kakantaon kan mga Pilipino kakantaon kan mga Pilipino nin Tagalog, bako po nin English, tabako man kitang mga Amerikano bako man kita mga Amerikano, bako man kita nga inchik, kung ano pa man na nasyon, kaya dahil pwedeng kantaon iyan. Sabi ko nga ni, example lang po kayan, pag may mga events sa ibang mga nasyones, sa mga tugang na minapartisipar ang mga Pilipino, pag minakanta po kanda pambansang awit, permi po Tagalog, lupang hinirang, mayo ni na English mga tugang. Kaya baga mga artista kung nagkakaigwa po, kung nagkakaigwa po mga tugang ni nakawat si Pacquiao, patapos iba pang mga sikat na mga parakawat sa boxing, digdi po mga tugang sa satuyang lugar, dai ka makakadangog ning English. Winawagayway yan, bandira kan Pilipinas, pero ang kinakanta mga tugang, lupang hinirang Tagalog. Taiyo po yan, ang wikang pambansa. Yan. So ngunyan, Pastor, aram mo na. Aram na ni Pastor mga tugang. So dapat aram taman. Iyan ang mga Pilipino. May paninindugan. Ano man tama para i-English kita, kaya nga ni may wikang pambansa. Ano man ta, kaya nga ni may sadiri kitang nasyon, ang Pilipinas, o ano man ta susunodun ta makikiarog-arog kita sa ibang nasyon, ano man ta makikiarog-arog kita sa Estados Unidos de America. So sabi nga ni kanda mga gurang, tangkilikin natin ang sariling atin. Dapat tangkilikin natin ang sariling atin. Dahil niya to ipagdamot, iwagayway ta sa parte mismo ka na ibang nasyon na kita mga Pilipino.
na may sadiring lingwahe asin igwa nin mga sadiring wika mga tugang pati naman sadiring national anthem so iyan iwagayway tapo sa parte mismo kan ibang mga nasyones. Pero mga tugang paabutan tanin good morning marhay na aga sa tuyang mga parantabay ki Lito Lorico, good morning po sir. Ki Mamtis Obias Laguno, good morning po tabi madam. Good morning man ki Sir Michael Pilaria, ki Sir Ramil Morales, good morning po. Ki Ma'am Jilibi Cuido Riba, marhay na aga po tabi sa imo. Ki Sir Lito Lorico, good morning. Marhay na aga man ki Sir na Ricky Parks Nuestro. Marhay na aga po sa Indo ha. Paabutan tapanin na marhay na aga mga tugang si paabutan tapanin na marhay na aga po mga tugang si Sir Aurelio Valenciano Jr. Marhay na aga po, marhay na aga man kay Sir Okimama Jocelyn Disipara Pantalya. Good morning po tabi sa Indo. Bueno, mga tugang dumampo sa mga kababayan ta na nag-aantabay digdi po sa laog kan programa. O si mga maestra palan digdi po sa laog kanaga na nagaapot kung ngo arin po nindo marereceive itong sa Indo po mga allowances itong bayad sa Indo pag serbi nindo bilang election board mga tugang. Sabi ni Attorney Mike Hulya, mapuon na po yan ngunya na aldaw. Puon na po yan ngunya na aldaw marereceive na nindo. Basta abot ngunya na simana. Puon ngunyan abot Biyernes marereceive na po nindo yan. An importante da magdyan ka mo sa kumilik ka mo na maresibita da iman ni itatao sa mga principal sa mga official kan na DepEd so dalagan da individual duman po marereceive nindo ta kamo mismo may pipirman man garo si mga teachers may pipirman man kaya da itatao sa mga pamayunindo sa mga official kan na DepEd. So individual po yan na marereceive kan sa tuya pong mga maestra na nagserbi po bilang election board kan nakalihis pong perilian. Digdi sinagahapot po anong iya totoo anong iya totoo na may kadagdagan afuera si mga nainot na sinasabing iyuan marereceive. May nagluwas kaya ng mga bareta mga tugang na dadagdagan daanin na 1,000 pesos marereceive kadtong mga EB. Ito pong mga maestra na nakatabang po sa pagserbi sa eleksyon. Ang sabi po mga tugang kanda Comelec ni Attorney Mike Hulya, may mga nagluwas talaga daang bareta kan araw kayan. May mga nabasa man da sinda sa parte kan na social media alagad mayo pa po daning kumpirmasyon kani. Mayo pa ning kumpirmasyon na nagahali po sa parte kan Comelec Central Office. Maray ngani da subuot sabi ni Attorney Hulya, mas maray ngani niya, mas magayon ngani niya kung madadagdagan and mga paratukdo nin 1,000 peso. Tadi serving man po da kan mga para tukdo deserve man ninda na mareceive an kadagdagan. Kaya lang mayo pa man po nin abiso sa parte mismo kan opisina kan Comelec Central Office. Kung magkakaigwaman ngaya kung magkakaigwaman iyan ipapadarayan sa Comelec digdi sa laog kan na syudad kan na Naga sa Bicol Region and marireceive man girarayan.
kana mga paratukdo. Maski na-receive na ninda si inot mga tugang, nakabayadan na para sa sainda, kung pera si bayad sa saindo, sa pagserbi nindo bilang EB, ini mga tugang an kadagdagan na 1,000 peso kun igwa man, kun igwa tangon yan maayo padaanin na abiso ang central office, sa social media lang daya nagruluwa, sabi ni attorney Julia, pero sa Comelec Central Office mayo pa man. Kaya pinapahalat-halat lang, magalat-halat lang yan na mga paratukdo. Takon igwa ngaya, iyan ipapadara sa indang opisina, digdi sa Naga, sa Camarines Sur, sa Bicol Region, marireceive man girara yan, maski huri na, marireceive man giraray kana mga paratukdo. Deserving man talaga mga tugang na mag-receive ning kadagdagan. Kun igwa, nakadagdagan na sa mga paratukdo. Kaya halat-halat lang si mga paratukdo. Pero ang sigurado ngunyan, ito pong para sa saindo, sa pagserbi nindo ka na eleksyon, itatao na po. Sa probinsya kan Camarines Sur, last week pa may mga natawan na mga tugang, pero sige pa ang tao, takadakol kaya nin maestra, ini-schedule man, ini-schedule mga tugang, so igwanin na daipa, pero iniinguha kanda DepEd na matapos-tapos tulos, ma-receive tulos, kana mga paratukdo. Dagos-dagos ang pag-release na kadtupong sa indong mga honorarium, dagos-dagos. Kaya dailang po malangkag si mga paratukdo ta kadakol po kay nindo, digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, malangani sa Naga, tasadit an opisina kan Comelec, makikiulay sinda sa manemento kan sarong dakulang mall, digdi po sa laog kan Naga natugutan sinda na dyan po i-release sa mga paratukdo. Tanganing itong mga paratukdo na naga-serve digdi po sa laog kan Naga maakomodar, dakulan na matawan tulos. Takon dyan kaya sa partibismo kan na Comelec digdi po sa laog kan Naga, sadit-sadit man lang ang opisina ninda, garo inilang announcers booth, pagkatapos iyan na newsroom sa kainiyo pong technical booth, arog lang kayan pagkadakula, arog lang kayan pagkadakula ang opisina. So sa kadakul-dakul na naga-serve, lampas yan in 400 na mga paratukdo, so dahil man talaga kakayahon, kaya ang gusto ninda mas magayon niya dyan sa mall, tangani ngayang gabus, kung may magpila man ngayon mag-arabutan tulos-tulos, si mga paratukdo kaya ngayang i-akomodar sa raruan na aldaw, sabi kan na Comelec. Kaya duman po sa mga paratukdo, inquire na po kamo dyan po sa Comelec kung kabali na kamo. Ta siyempre nai-schedule man iyan, kung kabali na kamo duman sa makakaresibingon niya na aldaw. Pero kung dainin dumakukuangon niya na aldaw, igwa pa sa aga. Sagkod pa yan na matapos ang simana, sige-sige lang po yan. Kaya dai po malangkag, si mga paratukdo. Although si mga paratukdo, simpre nangangaipo man yan, nangangaipo man yan, trenabawan maninda, erogado talaga si mga paratukdo. Kaya nga ni si mga paratukdo, mga tugang, sinasabi mi na saludo kami sa saindo. Ulit dakula si sakripisyo nindo na pinagpahiling, tanganing maging madali, maging matrayumpo, matuninong, asin smooth si dalagan, kana eleksyon, marikas, si dalagan kan eleksyon digdi po sa satuyang lugar. Kaya saludo kami sa mga paratukdo. Sa indo pong benepisyo, yao na po, piga re-release na, sumagapot na lang po kamo sa partibismo kana Comelec. Dahil po malangkaga, para sa indo man talaga yan, para po talaga yan sa mga paratukdo. Bako man yan para kay pastor, bako man para sa ko, bako man yan para sa Comelec. Po? So may budget po talaga kamo kayan. Si budget na i-release na po sa partibismo kanda commission na di eleksyon, so hahalaton na lang po. Kung naabuton kamo
ngunya na aldaw. So iyan na mga tugang ha. Para po iyan sa mga paratukdo. Nagaharapot si mga paratukdo. Ootron ta po itong nagluwas sa parte mismo kanda social media, sa mga Facebook na may kadagdagan na 1,000 peso si mga nagserbing EB, mayo pa po nin impormasyon kayan. Sabi kan Commission de Eleksyon. Pero kung magkakaigwaman, iyan maipapahabol man giraray sa saindo. Sa saindo po yan. Bako man yan kung kiisay pa man. So, kamo po ang nagserbi kayan, kamo ang nagpagal, kaya sa saindo man yan. So, dagdagan din pangadji, dagdagan din pangadji tanganing mangyari itong sabi na may kadagdagan nin 1,000 piso. Sa tuya po mga tugang na mga sinasabing benepisyo, honorarium para po duman sa mga tugang yato, mga paratok. Digdi palan sa satuyang lugar, sa terminal mga tugang kadakol pa, dakol pa nin mga tao susurusuan pa sa bus. Nagsusurusuan pa sa bus sa mga tugang mga kababayan ta. Pano kaya nakabuking dapon pagkadtong nakalis na aldaw kan eleksyon na sagkod ng Pizza 19 nakabuking itong iba. Kaya si iba niya itong mga tugang na mga pasayro kung mayo nin na change passenger, mayo nin na oportunidad, dai po mga tugang nakakapag-biyay pa. Although may mga kadagdagan na bus, kaya lang kadakol man sinagapuruli kana eleksyon. Kaya si mga biyay pasiring po sa Metro Manila, dakol pagiraray, ang naghahalat ni na mga bus na malulunadan ninda, pasiring po duman sa parte kan na Metro Manila. Si iba niya itong mga kababayan, siguro si mga mayo ni na trabaho, duman, mga tugang, si mga nag-i-restar lang duman, digdi po nagaburuto, sagkod ko niyan, day pa po nakakapuli si iba. Sagkod ko niyan, may mga problema pa na malulunadan. Sa kadakulan kaya na tao na nagapuruli po digdi sa satuyang lugar, durante ka na panahon ka na eleksyon, so si iba, inot nang nakapagpabuking mga tugang, so fully book ibang mga lulunadan. Maski nga ni kadakol, bus na naglalaog sa terminal, partikular na digdi sa Laog Canaga, pero igwa pa man po giraray na dai nakakalunad sa mga bus, ninulitan mga bus, fully book mga tugang. May mga nakabuking na. So maswerte ka kung igwa nin dai po naglunad, mga change passenger, mga tugang, maswerte ka dyan na makakakalunad ka. Igwa man nin mga kadagdagan na unit, pero medyo dakol talaga, dakol talaga mga tugang, mga pasayro na nagpuruli, tanganing makapagpartisipar ka na eleksyon, nasabayan pa kan kamahalan, so rayaon pa digdi, dahil pa nakakabuelta, duman po sa mga kanya-kanyang mga lugar na pinagalian ninda o babalikan ninda, araw po kan na Metro Manila. So baka sa aga o sa masudod na aldaw, makarulunad na kamo. Makarulunad na lang. Maswerte itong mga nakapabuking, nakabalik tulos. O after election, oto na, rayao na. Siguro yan si mga amay na nagpareserba. Pagkatapos si mga may trabaho, dumampo mga importanteng trabaho na kaipuan sinda, duman sa Metro Manila, kaya gusto man na amay na makabalik, nakarulunad na, nakapuruli na. Pero igwa pa nin mga pasayro digdi po sa satuyan lugar, anda ipa nakakapuli, nakakabalik, duman po sa Metro Manila. Bueno, mga tugang, inabot na kami nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog kan programa. Salamat dumampo sa mga kababayan ta na nakaibanan ta, nagantabay sa programang Papitik-Pitik lang, and siyempre
mga tugang, salamat man sa mga tugang yato na nagantabay po online, nadigdi po sa BBS FM Naga. Lalong-lalo na sa programa nga Papitik-Pitik Lang. Kay Sir Billy Prebaldos, good morning tabi sir. Sa imo marhay na aga. And mga tugang, nakaibanan niya to dyan sa engineering department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis, si Sir Pastor Serge Marmol, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Bago po kita magpaaram mga tugang, uya po ana sa tuyang pasasalamat sa mahal na Diyos. Ninuli po tinabangan kita na matapos giraray an sa tuyang obligasyon ngunya na pagkaaga. Kaya uya po an sa tuyang daily bread. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng mga Hebreo, 9:27. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang, sa pangaran kan mga nagantabay sa programang Papitik-Pitik Lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-Pitik Lang sa BBS. BBS